dito pa kayo tumapat ang aga-aga. Kung mag-away kayo ninyo. Ano kaya kayo? Ano ba? Malasok ito mga to. Enos. Hindi tayo sa, Skyline bilis. Paano ito? Maganda lang ang pagkain. Raymond. Matilamos na, ha? Ayun, kapatid ko na. Namas ka muna. Mabilis lang po. Tapos, nga? Tingnan mo na yung bago dyan. Ayusin mo dyan. Tatapong ko yung box na yan eh. Saan ka katulala dyan? Ito yung pagkain. Yan na. Sige na, sige na. Huwag maglaro, Venus. Kain. Sarap! Sarap! Mamaya, uwi nyo. Dito na si Kuya. Talaga po, ma? Oo, susunod ko pagkatapos sa square. Bilisan natin, no? Yay! Ay, di ba kayo? Hindi na si Kuya. Huwag kami kapatid mo. Saan kayo pumunta? Maaga kayo ah. Ay, ihatid ko muna sa eskwelahan. Tapos, susunduin ko na si Olga. Mari. Ay, Mari. Ba't nakatali yan si Jarmin? Jeremy, naman matatanggalin yung nakatali sa'yo. Pakawalan mo dito. Pwede naman siya maglaro. Nakakaawa naman. O, bilis. Bilis na. Naku. Si Venus puro candy natin. Ay, kumari! Ako naman pinagkakal dito. Nagagyan pa! Pare, sa'yo na. Ito mo na. Pare, sa'yo na. Ayos yung kapit nyo ah. Ayun na, papatulog lamang to.
Ay, sandali lang po sa punto po. Onyo? Onyo? Andito na yung nanay mo. Ano? Makabait ka, ha? Ano mo yung nanay mo? Sige po, Regina. ECCD is Early Childhood Care and Development Program. It's a program of government. Ito ang tamang pagtuturo sa isang bata. From womb, let's say, ang importansya hanggang 0 to 8 years old. Ang implementasyon ng ECCD sa mga bayan at lungsod ay isang magandang halimbawa ng pag-uugnayan ng mga local government at ng national agency. Dahil dito nakakagawa kami ng isang programa na komprehensibo kung saan kasama ang kalusugan, nutrisyon, edukasyon at sosyalisasyon ng isang bata. At habang maaga pa at nabibigyan natin sila ng mahusay, masusing programa, nagiging maganda ang kanilang kinabukasan. Medyo mahirap lang no sa atin dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi tayo, yung mga magulang natin, kailangan nila magtrabaho. Ngayon, pag nagtrabaho sila, nabigay nga nila yung physiological needs, pagkain, tubig, bahay, damit, pero emotional needs naman wala. So, yung mga batang 0 to 4 years old, yan yung actually pinakamahirap na edad. Bakit? Kasi helpless sila, wala silang kalaban-laban. So, kung tatanungin mo ko kung paano, hindi lang basta magulang yan. Kailangan nga, sabi nila, di ba, it takes a village. So, lahat ng tao na nakabalibot sa isang bata, kailangan niya. Napakahalaga po ng Child Development Center kasi ito yung muhubog sa mga bata para matuto. Tinatawag natin basic. So, pagdating kasi sa formal schooling, ready na sila. Alam na nila, ganito pala ang kulay, ganito pala umawak ng lapis, ganito na umawak ng Crayola. Ang advantage po is oras.
Kasi po hindi siya ganun kasiksik nga gaya ng sa daycare namin na sa 5 sessions ko, sunod-sunod, walang lapse po yung oras dire-diretso. So yung pag-handle sa bata, hindi mo talaga siya na-monitor. Hindi katulad dito, may time sila sa pre-play, may time sila sa music and dance, storytelling. Meron kaming kahit papaano maliit na kitchen. Kasi po sa feeding program, nagulat po ako na may ganyan kasi ano to mas nakakatulong lalo na po kasi tulad nga po sabi ni Teacher Melissa, hindi nga daw po pantay-pantay yung mga bata na meron nga daw po ritong mas nakakangat, may mas hindi ganun nakakakain. Alaki pong tulong sa kanila pag nakikita niyo po yung magulang ng bata na yon na nakikitang napapakain yung anak niya. Hindi kailangang mahal yung pagkain para sabihin masustansya yung isang pagkain. No? Kasi maraming mga pagkain, lalo na sa mga rural areas, na nagbibigay ng mas maraming nutrisyon kumpara dun sa mga sinasabing mahal na pagkain. Yung nutrisyon or yung masustansyang pagkain, makukuha natin yan kahit sa likod ng ating tahanan, sa likod bahay natin. Ang nutrition po ay napakahalaga sa paglaki po ng bata dahil ito ay may epekto sa kung ano ang magiging buhay niya. So dito po pumapasok yung role ng isang ina, kung ano po yung kanyang nutrisyon bago siya magbuntis at kung paano niya po pinangangalagaan. Hanggang sa makapanganak po siya, napakahalaga po na magkaroon po ng initiation of breastfeeding within 24 hours after giving birth. Kasi po ang breast milk po ng isang ina ay kompleto po. At ito po ay effective po para labanan ang kung ano man pong sakit na pwede pong kumapit sa isang sanggol. Ang 0 to 4, kailangan at that age, mamumold mo na yung bata para maging independent at sa sarili niya is kaya niya. Hindi siya mawalan ng self-confidence. Ang sinasabi natin na napaka-importante na ang mga bata kailangan matuto, kailangan magkaroon ng karunungan. Pero hindi mahirap ito. Baka akala mo, ang hirap, hindi. Ang karunungan, meaning kinakausap mo. Sinasabi mo, oh, ito pula, ito blue. O kaya, sinasabi mo, ito bilog, ito square. Kahit papaano, laking bagay ho sa aming mga magulang na ang mga anak po namin nabibigyan ng pagkakataon na may matutunan lalo at lalo't bago pa pumasok sa elementarya, mas nasasanayan na po nilang sa loob ng eskwelahan. Kasi high school lang po kasi ang natapos ko eh. Gusto ko nga paglaki nila, hindi nila maranasan kung ano naranasan ko noon. Kailangan po talaga yung bigyan ng oras, atensyon yung pag-aaral ng mga bata. Kasi yun lang po ang tanging maipamamana mo sa kanila eh. Ang pagtamang paghubog po sa isang bata ay napaka-importante. Kasi dito sa paghubog na to, nila nakukuha yung realidad nila sa buhay. Kunyari, kung maayos po ang pagkakahubog natin sa kanila, meron pong possibility na maging productive citizen talaga po sila ng bansa natin. Huwag nating pababayaan ang mga bata na nilabas mo sa mundo at gano'n na lang. Hindi. Binibigyan mo yan, ini-stimulate mo yan. Pwedeng sa karunungan nila, pwedeng sa emosyon nila. As I said, a simple hug is already a lesson.